Ano ang anikulisis? Isa itong kondisyon kung saan kapag humiwalay ang iyong kuko sa nail bed, hindi na sila magkadikit. Ibig sabihin, may anikulisis ka. Pero pagkatapos nito, may iba't ibang dahilan pa ito. Ibig sabihin, may anikulisis ka dahil sa psoriasis ng mga kuko. Kapag may psoriasis, pwedeng may o walang anikulisis, depende sa yugto mo. Pwede kang masaktan at maghiwalay din ang iyong kuko at yun din ay anikulisis pa rin yon. Pareho silang anikulisis at pwedeng ilan lang sa mga kuko ang may anikulisis. Ipinapahiwatig din ito na kung palaging may anikulisis sa parehong mga kuko, dapat ipasuri ang puso. Halimbawa. At iba pa, oo, pero hindi na ito medisina para hindi na ito sakop ng aming responsibilidad. At iba pa, pero maaari lang kaming tumugon dito, halimbawa, tulad ng mga podologo. Ayan, ibig sabihin, doon may anikulisis at dito rin may anikulisis. Maaring magka-anikulisis din kung may allergy ang isang tao sa gel, gel polish o anumang pinapatuyo sa ilaw ng lamp. Halimbawa, kung nilagyan niya ng polish ang mga kuko, nagkapaso at humiwalay ang mga kuko niya sa nail bed. Anikulisis din ito, umaangat sila at may keratosis. Pero ibang klase ito. Kaya naman, sigurado akong may anikulisis ka. Pero sa kaso mo, malamang dulot ito ng psoriasis. Hindi namin pwedeng ibigay ang eksaktong diagnosis dahil hindi kami doktor. Pero maaari kaming magbigay ng hinala, kaya kailangan mo magpatingin sa dermatologist. May isa pa tayong kailangang pag-usapan. Saan ba tayo makakahanap ng dermatologist na makakapagbigay sa'yo ng ibang diagnosis? Hindi lang yung magpa-test ka para sa fungus, ito ang gamot. Ano nga ulit yung binigay sa'yo? Mga tableta? Oo. Oo, may mga tableta doon. Parang nabili ako bigla. May mga brewer's yeast din doon. Brewer's yeast malamang. Sa kasamaang palad, totoong problema ito. Pwede kong pakinisin ng konti ngayon yung mga dugtungan, pero hindi natin siya pwedeng tuluyang alisin. Alam mo yon, yung sobrang linis talaga. Ibig sabihin, dadaan lang ako ng bahagya dito sa mga parting ito, gagamitin ko yung drill bit. Medyo magaspang yung abrasive. Papalitin at paluluwagin ko pa yung gilid para mas madali mong alisin ang natitirang coating. Wala na rin akong ibang magagawa sa kuko. Kasi kung sisimulan kitang linisin na yon, magiging parang masasaktan ka lang. Pwedeng mag-react pa ang mga kuko mo, kaya di na kailangan gumawa ng iba. Ang kailangan mong gawin ay kumalma. Gusto ko ito? Ideally, pupunta ka sa doktor. Pero alam ko naman na abrasive yon. At sa mga koleksyon, oo, sa kasamaang palad, hindi pa yon mangyayari agad. Umasa akong mangyayari rin yon. At siya ay lalapit sa kanya. Hihiga. Tatayo o gagawa ng kaya niyang kilos, may plano akong ibahagi. Ang malungkot at pinakamagandang bagay dito, sa totoo lang, ay nasigurado kang matutulungan mo ang sarili mo. Sabi ng iba, hindi raw ako doktor at kung ano-ano pa. Gusto ko lang malaman, saan ba kinukuha ang mga doktor na yan? Talagang interesado ako kung saan sila makukuha. Ibig sabihin, meron bang lugar na parang may listahan ng mga doktor na kaya makilala ang pagkakaiba ng psoriasis at ng fungal infection kahit papaano? Hindi yung, nagdilaw ang kuko, baliwala, bunutin na lang o bumili ng yeast. Ipatest na rin sa fungal infection habang nandito ka na. Bakit hindi mo na lang ipatest? Posible bang fungus ito? Posible. Objektibo. Kasi nagpapasuri tayo para sa fungal infection kapag ang estruktura at kulay ng kuko ay nagbago. Kung ang kuko ay hindi rosas na may puting half moon at dulo, indikasyon ito ng paglihis sa normal. At lahat ng ito ay tinatawag na onychodystrophy. Ang onychodystrophy ay anumang abnormalidad sa mga kuko. Hindi ito diagnosis, kundi tawag lang sa paglihis mula sa normal. Maaring kahit ano ito. Ang mga doktor, kapag may ibang kulay silang nakita, kadalasan hindi agad iniisip na fungus ito. Minsan nakita ko na tingin pa lang, diagnosed agad na onychodystrophy. Ang galing, pero anong klase? Gusto ko tuloy itanong noon. Oo, kita naman, pero hanggang doon lang. Ang galing, pero anong klase? At ano ang gagawin ko dito? Kung ilang beses ka nang ginamot sa fungus pero di pa rin gumagaling, pakawala talaga yon? Lalo na kung wala naman siya base sa resulta ng pagsusuri. Anong mga test ang ginawa sa'yo? Ginawa ba agad o naghintay ka pa ng 28 araw? Galing ako sa Lviv, dumating ako. Sa appointment, agad nila akong kinaskasan at kumuha ng sample mula sa ilalim. Mula sa ilalim ng mga kuko. At mula sa ilalim ng talampakan, pati na rin sa ibabaw.
Kinabukasan, tinawagan nila ako at sinabing hindi ko kaya. Ibig sabihin, ginawa nila ito sa'yo. Ngayon, sasabihin ko kung ano ang ginawa mo. Ginawan ka ng mikroskopikong pagsusuri. Ibig sabihin, kahit ako alam ko kung paano tumingin sa mikroskopyo at makita kung merong buhay doon o wala. Ibig sabihin, ito ay simpleng oo, hindi lang na pagsusuri. Pero hindi naman masama yon. Maganda nga yon. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung meron o wala. Kung meron, doon na lang sila dapat ihiwalay o palakihin. Petri dish, alam mo yon, parang baso ang gawa sa salamin. Oh. Doon inilalagay ang nutrient medium, pati mga kinayod na sample mo mula roon. Sa tamang temperatura sa espesyal na kwarto, iniinit ito para tumubo ang magagandang fungi kung meron ka nga. May dilaw, kahel, berde, abo at lila. Nakita ko mismo, sobrang ganda, ang saya. Tingnan natin kung may review na may larawan tungkol sa microbiology. Oo, nagsimula na akong manood. Nakita ko kung paano sila nalalaki, pero naiintindihan ko, kakaunti lang ang nanonood kasi parang hindi totoo. Alam mo yon kasi doon din naman. Parang may kinalaman sa siyensya. Oo, naiintindihan ko naman lahat. Pero sa madaling salita, para lang maintindihan mo. At sa ganung paraan, kapag tumubo na ang fungus, kaya na nilang tukuyin kung ano yon. Ibig sabihin, madali na lang malaman kung ano yon. Kasi ang mga kabuti, nahahati rin sa iba't ibang uri. Naisip mo ba yon? Ibig sabihin, may mga spora ng fungus, di ba? Nasa paligid lang natin sila sa kapaligiran. Ngayon mismo. At sa labas, kahit saan. Sa hawakan, pinto, hindi ko alam, doon, sa pampublikong transportasyon. May ilang uri ng kabuti na maaring manirahan sa mga hayop, halimbawa. Mayroon ding mga tumutubo, doon, sa mga puno. Oo, maaring tumubo. Iba-iba talaga sila. Alam mo ba, natuklasan ng mga siyentipiko na may mga uri ng fungus pa lang natagpuan sa tao na hindi dapat tumubo sa kanya. Halimbawa, maaaring tumubo sa pabrika, puno at kabute. At ito ay talagang delikado na. Hindi nakakatakot. Sila talaga ang mag-aalarma. Sa microbiology, may sarili silang galaw na di pinapakita sa balita. Naiintindihan mo? Kasi wala tayong alam tungkol doon. Ayan, nalaman ko rin yan sa institusyon ng microbiolohiya. Talagang interesting kausap ang mga profesor. Isipin mo, abala na kayo ng mga fungi sa ganito. Na sila ay nag-mutate. Maisip mo ba yun? Nagbabago at umaangkop sila. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang isang katulad mo ay pumupunta sa dermatologist. Sa isang katulad niya, oo, parang alamat lang. Sabi niya, naku, fungus yan. Ito Mycoderilo, Saderil at iba pang deril. Yung mga nakikita sa TV, di ko alam bakit nabibili kahit walang reseta. At itong mga deril na ito, na mga gamot laban sa fungus, talagang malalakas ang epekto. Kailangan talaga silang gamitin ayon sa tamang instruksyon. Ibig sabihin, kung nakasulat doon na kailangan mo siyang gamitin ng, halimbawa, 14 na araw, sa totoo lang, hindi ko pa talaga nagamit ang ganitong gamot, kaya hindi ko alam kung paano talaga ito. Parang 14 na araw tuwing umaga at gabi, kailangan mo magpatak ng gamot sa mga kuko mo. Kailangan mo talagang sundin, kahit anong mangyari, kahit mahirap, pero siguraduhin mong 14 na araw mong gagawin lahat ng tama, gaya ng nakasulat doon. Kung nagpatak ka lang ng ilang araw, tulad ng 4 na araw, tapos iniisip mong ayos na, parang katulad lang sa paggamit ng antibiotics. Ibig sabihin, yung mga nagse-self-medicate, sila na mismo ang bumibili at umiinom ng broad-spectrum antibiotic kahit walang reseta, tapos hindi pa nila inuubos ang gamot. Ano ang nangyayari? Sa sandaling yon, nagkakaroon ng resistensya ang virus. Ibig sabihin, binigyan siya ng konting antibiotics, kaya nag-adapt at nag-mutate siya, hindi namatay. Ganon din ang fungi. Halimbawa, may fungus ka at 10 araw mo lang ginamot imbes na 14, hindi mo ito tuluyang napatay kahit gumaan ang pakiramdam mo. Akala mong gumaling ka, nakalimutan, o nagsawa ka. Sa madaling salita, hindi mahalaga kung anong nangyari sa'yo, basta hindi mo tinapos. At siya naman, ayos lang, buhay pa rin. Nagsisimula silang mag-mutate. Ibig sabihin, tayo ang may gawa nito, gets mo? Irresponsable ang ilang doktor sa pagreseta nito at basta-basta lang nabibili sa botika. Sa tingin ko, seryoso ang mga gamot na ito at hindi dapat ganun dahil ang mga fungus hindi lang dito nakikita. Hindi doon ang panganib, wala ring maganda. Bahala na, kung hindi maganda, abala lang. Ibig sabihin, isipin mo, kung dito sa'yo makita ang fungus, nasa loob siya at sinisira ang katawan, kaya delikado. Tinatamaan ang mga panloob na organo na imagine mo, ganyan kalungkot ang kwento. Ganyan tayo nabubuhay, naiintindihan mo? Kaya, saan ba? Grabe, saan ka makakahanap ng ganyang doktor? Halimbawa, kinuha nila yung fungus sa'yo. Kinayod sa loob at ibabaw. Pero sinabi ba sa'yo kung paano maghanda
bago sumailalim sa ganitong pagsusuri? Nalaman ko lang yan sa'yo pagkatapos. Kasi may kinukunan ka noon ng video. Oh. Tungkol sa hiolhiya. Meron, sige, plus minus, mga 2 o 3. Pero mas maganda kung isang buwan, oo, o mas maganda pa kung isang linggo o isang buwan. Wala dapat kahit ano. Ibig sabihin, wala dapat kahit anong antiseptiko sa mga kamay mo. Ibig sabihin, kailangan mo maghanda para dito. Walang kahit anong nail polish. Hindi pwedeng, alam mo yon, tinanggal mo lang ang nail polish tapos magpapasuri ka na agad, halimbawa. Ganyan ang ginawa ko nun. Nung tinanggal mo, baka may natira pa. Baka hanggang ngayon, may nandoon pa rin. Pero di natin alam dahil wala akong scanner para makita yon. Ganyan ang kwento. Ibig sabihin, hindi man lang nila sinabi sa'yo. E gaano ba sila kakompetenteng mga espesyalista kung hindi nila sinabi sa'yo na kailangan mo palang maghanda o ma-prepare ng kahit ano? Kasi sumusunod lang sila sa kanilang mga instruksyon. Sa kanila, gupitan, talikutin, kunin kung anuman, kumuha ng pera o hindi ko alam, may bayad, mga plano, libre, lahat. Tumingin sa mikroskopyo, parang walang laman ang ulo nila. Para maintindihan mo, kapag nagpapaschedule ako sa doktor, saglit lang nila akong tinitingnan, mga 5 segundo, tapos titingin lang siya sa magnifying glass niya, ganun lang. Parang may kakaiba sa'yo, mapalaboratory ka na lang. Ito ang request form. Kailangan malaman agad na yon. Wala na nga akong oras para maghanda sa pagsusuri. Lumabas na ako mula sa kwarto ngayon, tapos biglang sa kabila naman. Karaniwang inihahanda lang ang pasyente para sa pagkuha ng dugo na kailangang walang laman ang tiyan. Bakit dapat fasting kapag kukuha ng dugo? Kapag uminom ka ng kape at kumain ng sandwich sa umaga, may papasok na kung ano sa dugo mo. Oo, may mga bagay din mula sa pagkain. Kung anong klase ng pagkain yon, kung ano mismo, at kung anong mga pagbabago ang nangyari, hindi ko masasabi ng eksakto. Malinaw na kapag kumain o uminom, kabago magpa-laboratory test, maaapektuhan ang dugo at magre-resulta ito ng maling resulta. Posibleng mali lang ang resulta mo. Hindi ko sinasabi na may fungus ka o iba pa dahil hindi ko alam. Alam mo, seryoso. Puro langis sila pero di pansin ang kaluluwa. Ako, hindi ko gusto ang langis. Kasi ganito. Ngayon, tingnan natin kung anong itsura ng mga kuko natin. Sa totoo lang, hindi maganda. Kita mo ba yung cuticle ko? Doon, malinis naman. Hindi rin masama ang cuticle mo, matindi lang ang dikit. Sobrang dikit talaga. Kahit na yon, kapag kumakain ako, hindi ako umiinom ng kahit ano. Hindi ko hinahawakan ng cuticle, wala akong ginagalaw. Gusto ko kasi na ang mga kuko mo ay nasa pinaka-relax na kalagayan. Huwag mo munang itulak ang cuticle. Ginagawa ko lang na itulak ng ganito, tapos parang naging hindi siya normal. Hindi ko alam kailangan ba. Huwag ka munang gumawa ng kahit ano. Oo, kukuha tayo ng langis ngayon. Hindi matatanggal yun kahit pabayaan ko lang. Palagi lang mahihiwalay pero di naman mawawala. Hindi sila mawawala, pero maghihiwalay pa rin. Lagi kang maglalakad na may puwang sa mga kuko mo. Ibig sabihin, palagi makakaroon ka ng puwang dito. Oo, may pumapasok din. Ibig sabihin, pati na rin ang fungus. Hindi pa ito kumakapit sa iyo ngayon, pero maaari itong kumapit paglaon dahil sa iba't ibang salik. Maaring mahina ang lokal na resistensya mo. Maaring na-stress ka. Maaring, alam mo yon, nagkasipon ka lang. O basta, nagkasakit ka lang. Ibig sabihin, bumababa ang mga panlaban ng katawan mo. Ibig sabihin, ang balat din natin, huwag mong kalimutan, ang balat natin ay may mga panlaban din. Binabalot ka nito, pinoprotektahan ka nito laban sa mga bakterya, microbio at iba pa. Kaya kapag humina immunity mo, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Sino ba naman makakaalam? Baka may makasalamuha kang iba o baka ma-stress ka o kung ano man. Ibig sabihin, isang araw pwedeng mangyari yon. Kailan? Hindi ko alam. Baka bukas? Baka hindi kailanman. Baka sa makalawa. Huwag muna nating takpan ng kahit ano sa ngayon. Halika, maglinis tayo, maghugas ng mga kuko. Maglakad-lakad ka muna ngayon, tayo ngayon, sa bahagi ng apoy. Maglakad-lakad ka sa loob ng 1 linggo o 3. Magkakaroon tayo ngayon ng litrato. Kumuha pa ako ng isa na yun lang nangyari ito. Magkakaroon tayo ng litrato at titingnan natin, makikita natin kung paano natin masusuri ang ating pagbabago. Ibig sabihin, bata pa ang katawan mo. Ito? Oo. Ibig sabihin ito, mabilis ang proseso ng iyong pag-regenerate. Ibig sabihin, mas mabilis tutubo ang mga kuko mo kaysa, halimbawa, sa akin o sa iba pa na basta ganoon lang. Mabilis ito. Plus din yan. Ayan, at tingnan mo, kapag naglalagay ka ng langis, syempre, hindi naman sila didikit at hindi rin mangyayari yon. Pero mas maganda ang itsura, oo, kaysa sa tuyo. Oo. Kaysa sa tuyo, kasi laging moisturized ang balat. Tinitingnan ko pa sa lente, hindi sa screen. Kaya kahit sa itsura, hindi mo mapapansin na natanggal na sila doon. Kung iniisip mong may mga taong laging tumitingin sa kuko ng iba, wala, maliban kung ako yon.
Pero hindi ko naman tititigan. Hindi ko sila tinitingnan para husgahan. Kasi, alam mo, sa kasama ang palad, parang may scanner ako na hindi ko mapatay. Wala akong magawa doon. Pero hindi to dahil sa masamang intensyon. Kundi dahil lang, alam mo, Palagi akong, alam mo, parang, hindi ko naman talaga masyadong pinag-aaralan. hindi nga napapansin ng iba na dalawa ang baluktot mong daliri, sasabihin ko pa sa'yo. Hindi ko nga napapansin yun. Eh kasi, kailangan mo talagang tingnan ng mabuti. Alam mo yon, kailangan mo talagang pagmasdan at kung ano-ano pa. Hindi, ayoko talaga. Sa totoo lang. Oo, mga daliri. Pakinggan mo, Kahit Lahat naman ganyan, oo. Wala namang masama doon. Maghihintay tayo ng 3 linggo, tapos titingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanila. Oo nga pala. Gumagawa kami ng ganitong masahe. Kailangan mo lang ng langis o serum na gusto mo, ipahid mo. Ilagay sa tabi ng kama bago matulog, lagi akong may langis at cream. Humiga ka. Tapos habang nanonood ng TV o bago matulog, imasahe mo lang. Mabuti ito para sa kalusugan. Ayan, masahe. Pag-moisturize, ibig sabihin anong ginagawa natin? Pinapataas natin ang elastisidad. Minamasahe natin ang nail plate, balat at nail bed. Kita mo, ito ay isang uri ng stimulation, kaya mas bibilis ang pagtubo. At syempre, grabe, ang pag-moisturize, lahat ng yan parang sobrang basic. Pero kapag tinitingnan mo mula sa malayo tulad ngayon, ayos na ayos naman. Oh, Pwede ka. ayusin mo lang ang kuko mo at mag-nail polish kung gusto mo. Walang pumipigil sa'yo. Okay lang naman at matagal lang safe ang mga nail polish ngayon. Ayos na ang mga nail polish na yon. Tingnan mo, may itim na buhit sa yung lalaki ko. Oo, at irekomenda ko ring magpatingin ka sa dermatologist. Oo, yung itim na guhit ang tinutukoy ko. Nakita ko yun sa video mo, tapos napansin ko rin sa sarili ko. Pero sa video mo talaga, sobrang itim ng guhit. Parang malabo, kita mo? Oo, sa'yo medyo malabo pa, pero kita naman siya. Oh. Mas malinaw sa mata kaysa sa video. Ayan, kapag may tanong. Kapag kalusugan at buhay na ang usapan, lagi kong iniisip kung bakit ipinipilit pa ng mga babae na mapakulay ng kuko. Kung tutuusin, kapag ang tanong ay tungkol sa, alam mo na, kung paano ka magiging masaya sa buhay at sa kalusugan, o basta na lang mamatay kung saan-saan, sa tingin ko, hindi na dapat pag-usapan pa ang mga tanong na yon. Para sa akin, mas mabuti ang kalusugan, ibig sabihin, maganda rin naman ang natural at malilinis na kuko. Hindi, kasi normal lang ito. Pero kung hapon, oo, ganun na. Sa totoo lang, yung hapon kay Monica rin. Gusto ko naman yon, pero hindi ko lang gusto na hindi nila kayang panatiliin sa maayos na kondisyon. Kagaya dito. Ibig sabihin, sa akin kasi, lahat ay ganito. So, Subukan mong suriin lahat ng sinabi ko sa'yo.